bata, panibagong araw at panibago na naman ang ating matututunan. Ako nga pala si Rosalie M. Mabangkit, ang inyong guro sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang. Ihanda ang inyong mga sarili dahil sa araw na ito, sama-sama natin lakbayin ang mundo ng kaalaman. Handa na ba kayo? Mabuti naman kung ganun. Kaya naman magdasal muna tayo. Mahal na Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa panalangin na humihingi ng iyong gabay sa aming buhay. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng kahulugan sa lahat ng aming ginagawa at tulungan kaming maunawaan ang aming layunin sa araw na ito. Amen. Isang mapagpala at magandang umaga mga bata! Bago kayo magsiupo, maaari pang pulutin ang mga basura na nakalat sa inyong upuan at itapon ito sa basurahan. Panatilihing nasa linya ang inyong mga upuan. Tapos na ba? Maraming salamat mga bata, magsiupo na ang lahat. Mga bata, nais kong malaman ninyo na sa ating klase, meron tayong alituntunin na kinakailangan isa-isip at isagawa. Una, makinig ng mabuti. Kapag ang guro o ako ay nagsasalita dito sa harapan, kinakailangan ay makinig kayo ng mabuti upang makasagot sa aking mga katanungan at marami kayong matututunan sa araw na ito. Pangalawa, huwag magsalita kapag hindi kinakailangan. At pangatlo, ikomento sa ibaba o sa description box kung ang inyong mga katanungan, paglilinaw at mga hinaing. At panghuli ay respeto sa isa't isa. Naintindihan ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Kaya naman, para sa pagsusuri ng lumiban at hindi lumiban sa klase, kapag ikaw ay nasa or present sa ating klase sa araw na ito, ay maaari mong gawin ang ganitong format. Isulat lamang, i-type lamang sa ibaba. Tapos na ba? Okay, magaling! Maraming salamat mga bata. Kaya naman sa puntong ito, bago tayo pumatungo sa ating panibagong paksa, magbalik-aral muna tayo. Ano nga ba ang ating nakaraang tinalakay? Tessa? Magaling! Ang ating nakaraang tinalakay ay tungkol sa kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. Meron akong katanungan mga bata. Ito, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita na ikaw ay may kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral? Glenn? Mahusay! Magaling Glenn! May punto o may tama ang sagot ni Glenn. Sabi niya, may papakita niya ang positibong saloobin sa pag-aaral o kawilihan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, paggawa ng mga takdang aralin at mga proyekto sa takdang oras at pagbabasa din daw. Maraming salamat mga bata. Ako'y nagagalak dahil meron kayong natutunan sa ating nakaraang tinalakay. Kaya naman, ngayon ay maglalaro tayo o meron tayong gawain. Ang gawain natin ay tungkol sa larawan ko. Hulaan nyo! Ngayon, sa gawain ito, ay tukuyin nyo lamang kung ang larawan ay nagpapakita ng matapat at hindi matapat. Okay, magsimula na tayo. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti naman kung ganun. Unang larawan. Matapat o hindi matapat? Shanine? Matapat ang iyong sagot. Tingnan nga natin kung matapat ba? Matapat. Bakit kaya? Dahil ay nagtutulungan sila sa paggawa ng gawain o proyekto sa paaralan. Pangalawang larawan. Matapat o hindi matapat? John Lloyd? Hindi matapat ang sagot ni John Lloyd. Alamin nga natin kung hindi nga ba matapat. Oh no! Tama! Ang larawan na ito ay nagpapakita ng hindi matapat. Bakit kaya? Kasi
hindi siya gumagawa ng takdang aralin. Salamat, John Lloyd. Pangatlong larawan. Matapat o hindi matapat? Julina? Matapat ang iyong sagot? Matapat nga ba? Tingnan nga natin. Hindi matapat. Bakit? Kasi hindi matapat dahil nangungopia sa kaklase. Tama ba ang pangungopia, mga bata? Mali! Hindi nagpapakita ng katapatan. At ang panghuling larawan ay matapat o hindi matapat? Sherilyn? Matapat ang iyong sagot. Tingnan nga natin kung matapat nga ba. Matapat ang iyong sagot. Tama ang iyong sagot. Matapat dahil Nagkakaisa sila sa gawain. Okay, mahusay mga bata. Bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Mga bata, tapos na nating sagutan ang ating gawain. Ano kaya sa tingin ninyo ang ating panibagong pag-aaralan? Tessa? Mahusay! Ang ating panibagong pag-aaralan ay tungkol sa matapat na paggawa sa proyektong pampaaralan. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang ating layunin sa araw na ito. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan. Natutukoy ang pahayag na nagpapakita ng matapat na paggawa sa mga gawain sa paaralan at naiisa-isa ang mga gawaing nagpapakita ng katapatan sa pag-aaral. Ngayon, mga bata, ano ba ang katapatan? Ano nga ba? Ang katapatan sa Ingles ay loyalty na nangangahulugang pagiging totoo at tapat sa lahat ng bagay, maging sa iyong sarili at panlahat. Bilang isang mag-aaral, mahalagang malaman ang epekto ng paggawa ng may katapatan sa mga gawain o proyektong pampaaralan, tulad ng pakikilahok sa mga pangkatang gawain, tumulong sa pagbabahagi o pagbibigay ng ideya at impormasyon sa kaklase upang mapadali ang pagpasa ng proyekto sa takdang oras. Sa puntong ito, sabay-sabay natin basahin ang acrostic na pinamagatang Batang Matapat, sinulat ni Juliet Lugas Lim. Ang acrostic, mga bata, ay isang tula o iba pang uri ng kasulatan kung saan ang unang titik ng bawat linya ay bumubuo ng espesyal na salita o mensahe. Tara na at pag-aralan natin kung paano na ipapakita sa tulang ito ang katapatan at ang mabuti na idudulot sa pag-aaral. Bata man kong ituring, aking isip ay lilinangin. Tatandaan ang dapat gawin, araw-araw lagi itong iisipin. Nagagawa ng tama mga mumunting bagay, galing at talino laan lagi sa kapwa ko. Magiliw, makihalubilo, ay talagang likas at natural. Tatahakin kong landas, magulang at guro ang siyang gagabay. Angking talino kanyang huhubugin. Pag-asa ng bayan, aking isa sa buhay. Tamang gawi, pagsusumikapan. Kunin ang inyong papel at panulat o ballpen at isulat ang unang letra o titik at maging ang bumubuo ng mga salita nito batay sa acrostic na nagpapahayag ng katapatan sa pag-aaral. Kayo ay may 1 minuto para sagutan ang acrostic.
Tapos na ang binigay kong oras, kaya naman ating alamin ano-ano nga ba ang unang titik o letra na nagpapahayag ng pagiging matapat na bata batay sa acrostic. I-check lamang sa inyong sagutang papel. Okay, unang letra. Sa letrang T, tatandaan ang dapat gawin. Okay, kailangan bilang isang mag-aaral na dapat natatandaan talaga natin ang ating gagawin. Pangalawa, sa letrang A o A, araw-araw lagi itong iisipin. At hindi lamang iisipin, kung hindi gawin, may makakakita man o wala. Pangatlo, sa letrang N, nagagawa ng tama mga mumunting bagay. Maliit man o malaki, kinakailangan tama ang paggawa. Letrang G, galing at talino, laan lagi sa kapwa ko. Okay, kailangan sa pangkatang gawain o kahit sa silid-aralan, kapag meron kayong ideya, ay kinakailangan ibahagi ninyo ito sa inyong kaklase o meron kayong kaalaman. Okay, sa letrang M, magiliw, makihalubilo. Magiliw, makihalubilo sa inyong kaklase, maging sa inyong guro. Okay, sa letrang A o A, angking talino kanyang huhubugin. At panghuli, letrang T, tamang gawi pagsusumikapan. Alam naman natin na hindi tayo perpekto, pero ating isaisip at ating pagsusumikapan na magagawa natin ito sa tamang paraan. Okay, maraming salamat. Yun lamang mga bata. Naiintindihan ba? Mabuti naman kung ganun. Ngayon, magkakaroon naman tayo ng pangkatang gawain. Gusto nyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganun. Basahin muna natin ang panuto. Ang mga mag-aaral ay hahatiin sa 3 pangkat upang isagawa ang mga iba't ibang gawaing nagpapakita ng katapatan sa pag-aaral. Kayo ay bibigyan lamang ng 5 minuto upang gawin ang naatasang gawain. Ang sinong pangkat ang nagkakaisa at nagtutulungan sa paggawa ng gawain ay bibigyan ko ng karagdagang punto sa pagsusulit sa unang markahan at makatanggap ng tsokolate o chocolate. Class, kayo ay bibigyan ng puntos batay sa ating pamantayan o rubric. Unang pangkat, nakagagawa ng pagsasadula na kung saan nagpapakita ng katapatan sa pag-aaral o paggawa sa proyektong pampaaralan. Ikalawang pangkat, nakagagawa ng sariling komposisyon ng kanta tungkol sa katapatan sa pag-aaral o paggawa sa proyektong pampaaralan. Ikatlong pangkat, nakagagawa ng sariling tula tungkol sa katapatan sa pag-aaral o paggawa ng proyektong pampaaralan. Pamantayan, kriteria at puntos. Nilalaman, 20%, pagkakaisa, 15%, presentasyon, 15%, ang kabuuang puntos ay 50%. Napakagaling ng pinakita nyo mga bata. Talaga namang ipinamalas inyo ang inyong buong husay at kaalaman pagdating sa pagsasadula, pagkanta at pagtula. At hindi lamang yan mga bata. Marami din tayong nakukuhang aral, di ba?
na kinakailangan sundin at gagawin natin araw-araw, may makakakita man o wala. Job well done mga bata! Kaya naman, kayo ay nakakakuha ng perfect na score o perfect na puntos. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Bilang isang matapat na mag-aaral, paano mo maibabahagi sa iyong kapwa mag-aaral ang kabutihang na idudulot ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan? Bilang isang mag-aaral, maibabahagi ko ang mabuting na itudulot ng katapatan sa paggawa ng gawain sa paaralan sa pamamagitan ng paghihikayat na dapat nating gawin nang may katapatan ng mga gawain na ibinibigay ng guro, nakikita man nila tayo o hindi. Tama, mahalagang tandaan mga bata na ang pagiging matapat sa anumang gawaing naghihintay at nakalaan sa atin ay dapat na ipakita sa lahat ng pagkakataon dahil ang pagiging matapat sa lahat ng bagay ay hakbang sa kaunlaran at tagumpay. Kunin ang inyong sangkapat na papel at ballpen para sa inyong pagtataya. Panuto. Isulat ang letrang M kapag ang diwang ipinapahayag ng pangungusap ay nagpapakita ng matapat na paggawa sa proyektong pampaaralan. At DM naman kung hindi matapat. Kayo ay may 5 segundo sa bawat bilang. Sumasali sa pagbuo ng plano kung paano gagawin ang isang proyekto. Dinadala mo ang mga gamit ninyo sa bahay para sa proyekto ng hindi nagpapaalam sa iyong mga magulang. Paglalaan ng libreng panahon sa proyekto kapag walang gaanong pinagkakaabalahan. Dumadalo sa pagpupulong ng pangkat sa hindi tamang oras. Ginagawa ang mga takdang aralin sa paaralan. Hinihikayat ang mga kapangkat na magtulong-tulong mula umpisa hanggang matapos ang proyekto. Inaasa sa leader ang mga pangkatang gawain. Inaalam ang bawat detalye ng gagawing proyekto sa paaralan.
Pantay-pantay ang paghahati sa mga gawain. Inuutusan ang ibang miyembro na tulungan ka sa proyekto. Mga bata, tapos na ninyong sagutan ang inyong pagtataya sa araw na ito. May nakakuha ba ng malaking puntos? Okay, malalaman natin ngayon yan kung saang antas ka nabibilang. Saang antas ka nabibilang? 10, napakahusay. 6 to 9, magaling. 1 hanggang 5, pagbutihin pa. Maraming salamat mga bata! Tapos na tayo sa pagtataya. At batid ko'y marami kayong naiintindihan at natutunan sa araw na ito. Naway ipagpatuloy ninyo ang inyong pagkatuto sa araw-araw. Kaya naman, bigyan natin ng 10 palakpak o maraming palakpak ang ating mga sarili. Okay! Sa puntong ito, kunin ninyo ang kwaderno sa inyong takdang aralin. Dahil isusulat ninyo ang inyong takdang aralin na pag-aaralan o gagawin ninyo sa inyong bahay. Panuto, pag-uwi ninyo sa bahay, humanap kayo ng dyaryo o mga lumang librong hindi na ginagamit at gamit ang gunting ay gupitin ang mga larawan na nagpapakita ng katapatan sa paggawa ng proyektong pampaaralan. Idikit ito sa isang malinis na papel. Pagkatapos, ipaliwanag ang mga nakadikit na larawan at isusumitin ninyo ito bukas. Maliwanag ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Tapos na ba ninyong isulat ang inyong takdang aralin? Hindi pa? Okay, sulat nyo muna. Tapos na ba ninyong kopyahin ang inyong takdang aralin mga bata? Mabuti naman kung ganon. Muli, maraming salamat. At nasisiyahan ako dahil nakikita ko ang dedikasyon ninyo na samahan akong magsaya, maglakbay, at matuto mula umpisa hanggang dulo sa aralin na ito. Uli, ako si Resalie M. Mabangket, ang inyong guro sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa ika-5 baitang.